To the rescue na rin doon sa may bandang itaas. Itong si Edwards habang sa may ibaba naman. Nilabag yung Zaman Force at andito na ang pamilya. Sama-sama na agad ng mabilisan lang. Pero makakataas mo si Renny J dito. And this time ay makakapatay ang Onyx Philippines. Pangalawang death para kay Renny J. Sobrang eccentric yung teamfight na yun kasi it came from a middle lane na supposedly sana i-zone out nila si Uwe, napilitan nga mag-dominate first descent. Tapos dumiretso sila, kaya pala pinilit na gumamit ng Zaman Force. Biglang lumipat kay Super Prince, pero ilalayo pa ni Super Prince. Sandali. Sandali, easy. Tinulak eh. Parang masamang spirits na tinulak eh. Ininsensohan. Ininsensohan. Pero gusto ko lang sabihin dito papalit-palit lang yung gold lead. Kanina 100 plus ng Aurora, ngayon napunta naman sa Onyx. And ibig sabihin, ganito kadikit itong laban na ito. Wala pang tumutumbang tore, wala pang talagang masasabi natin na nag-snowball na sa early portions. At ito ang pinakahuling pagong na magdidikta kung sino ba ang lalamang patungo sa ating mid part. Nako, ito na, may Sky Piercer na, Joshi Kick, si Domeng Kite. This is gonna be hard considering na meron siyang tatamaan ng kaniyang mga skills. Pero ang ganda ng zone na pinapakita ni Renny J. Edward. Napakatapang ni Renny J. Edward dito. No? Sila na nangabahala. Kayo na ang kumuha ng mga objektiba. Ngayon, Aurora, patungo sa may windang bahagi. Brusco, tumama din yung Earth Shatter and onward. Para dito kay Kirk. Habang si Zombie na ako ng kill ngayon. Shadow kill na maraming dead. Tapos sa plate as well. Para kay King Kong ang nakapatay. Si King Kong andun yung outplay. Pero babanggayin nata siya dito. Roll out, roll out. Hindi pa naman! Mahabol din. Andun ba? Hahabol ba sa Lidiot? Go! Meron siyang wall shadow dito. Hindi man available yung kanyang shadow kill. Pero pwede siya makapatay. Wait lang Super Friends, Brusco. Protection lang talaga yung binibigay ni Brusco dito Grabe yung function dito ng mga players natin. Talagang lumilikod yung mga assassins. Pag medyo bumaba kayong teamfight, middle lane na parang may another na naman na teamfight na ipipilit, napilitan na gamitin yung Revitalize. Oo nga buti na lang ay hindi pa ganun kasapat yung damage ni Kelra. Pero naagaw yung purple buff naagaw. This is gonna be hard considering na assassin din ang hawak ni Demon Kite. And gusto ko lang i-comment, gusto ko lang i-point out yung ginawa ni Domeng Kite kanina na pag-flicker niya doon sa right mid bush. Ang ganda sana nung idea na okay, dito ako sa right mid bush mag-flicker, di ako gagalaw kasi hindi naman ako makikita ng blades ng lane kapag walang vision yung lane. Unfortunately, enough yung damage output and nakita siyang pumasok at merong tao doon from Onyx Philippines kanina bago siya umenter ng bush. Right now, Onyx Philippines, once more, they are trying to gravitate the rotation kay Brusco na every time may flicker at may sipa si Brusco, meron silang pwedeng patayin. Ayun na. Napigilan pa yung basa sa baba. Isang na lang yun Kung medyo na-delay yung paggamit ng Rhapsody kanina, most probably nasira na rin yung may bottom lane. Pero kahit 8 yung total kills dito ng side ng Onyx, nasa 1 kay gold lead lang. But speaking of gold lead, scattered, no? Yung gold lead na hindi siya yung on a specific player. Kasi di ba normally, ganyan nakikita natin na yung gold lead, lumalayo talaga yung pinaka-gold niya versus sa other nakatapat niya. Ganon din sa may jungle. So far, para dito sa Aurora, inaantay ulit nila yung magandang setup play para naman dito sa Onyx. Parang binibilisan naman nila. Kasi hero nga daw to ni Brewster. Speaking of pabilis! Ayan na, nagmamadali sila dito. Sinipa kagad si Edward yun. Mag-Zaman Force. At tanong kaya ba nilang i-sustain yung damage? Atras muna sila dito. Super Prince. Nagamit niya kanyang Crimson Bingo. Pero si King Kong ay nakuha na ng kill. Napatay kagad si Renny. 4v5 ang magiging laban. Kailangan mag-replenish ang kanina mga buhay itong Onyx Philippines. At pwede muna nilang antayin. Actually, 15 seconds lang. Mababa lang yung death timer. At alam ng Onyx Philippines na hindi nila kailangan palang i-rush itong Lord na ito. Sumakto pa na magkakaroon ng Lord na rather para dito sa ating game. Pero lilinisin mo na yan ng Onyx. Mabubuhay naman si Renny J para pumwesto. So kung ikaw Aurora dito gusto mo as much as possible ay ma-reset or mapigilan mo na yan. Ni-reset nila. Ito na, welcome na naman sa Filipino Lord Dance. Magiging mahaba na naman to. Depende na lang kung merong tatama na setup from our post 5s for both teams. Pero sino ba ang pinaka talagang aangat pagdating doon sa pagkuha ng objective na to? Well, kung sino yung ma-inep actually dito sa dalawang team na to. Kung sino yung mag-initiate ng walang plano. Diba? Mag-initiate ng okay, pwede na to. Hindi yung bastang pwede na to Dapat sure talaga na kaya nilang pick open. Look at Brusco. Scanning the floor. Nakita niyo si Demon Kite na knock-up! Yun lang na knock-up ng Lord. Medyo minala sa ata. Patay si Demon Kite. Pasok din kagad si King Kong. Andito na clean up mula sa Onyx Philippines. Kasama pa yung Lord. Tumpang tatlo. Habol sila dito. Patay si Edward. Si Domeng lang ang natitira.
4 players down sa side ng Aurora. Masira pa nga yung Tori dito sa may middle lane. So Onyx ngayon parang biglang bumulusok. Dumiretso at nakakita ni Brusco. Okay, merong Lord. So ang pinaka-target ko ngayon ay si Demon kahit sumakto naman. Knock up. Na-knock up. Nasipa pa. And Onyx ngayon ay lamang pagdating sa ating laban. Tingnan natin kung ano ba talaga yung nangyari during that team fight. Kung titignan natin, ang nainip talaga dito would be Aurora Gaming dahil hindi pa nila alam yung pwesto ni Brusco at this point in time. Hindi pa nahahanap ni Rene J, hindi pa nahahanap ni Edward kung saan manggagaling yun. So, and with one good kick, nahanda yung Onyx Philippines. Hindi naman natin makakaila na yung preparation nila is enough dahil si Kelra is with the Impurage at yung items na meron siya is enough na rin para ma-burst down ng kalaban. Remember, the Saharit, naka-Feather of Heaven, naka-Starlium Sight na rin siya and going for the Holy Crystal. And even si Super Friends, at 207 na isang Zushin, mababaran ka lang ng ilang segundo. Kaso nga lang si King Kong! Oh my gosh! May 1v1 na ganap. Wala si Demon Knight sa magiging proseso na ito. Basag yung Tore, or basag yung Lord rather. Dito sa may bandang ibaba ngayon, nawasak na rin yung kanilang mga protection doon sa mga Tore na iyon. At aatras mo lang Onyx Philippines, re-respeto sila sa kakayahan ng Rora na dumipensa. Yun ay sinasabi natin kanina na parang teaser lang. Yung kanina na sagot, nung parang may nakalukas. Diba, nagtinginan lang sila na parang, sige, mamaya na lang tayo. Sa last game na lang, mag-5 games naman tayo. But anyway, middle lane na para papasok yata. Magkakaroon ng setup play. Habang sa likod, si King Kong! Si Dominic ay nakita niya. Ang tanong kung makakatakas. Hindi, wala siyang pantakas doon. Pero hindi na rin makakaalis pa si King Kong sa naganap na iyon. Pero nabasag yung Torre sa may bandang ibaba. Mainit yung dalawang teams natin. Medyo nag-overdrive yung side din ng Onyx. Pero meron pa naman sila minion wave dito sa may bandang gitna. You have 2 players down sa side ng Aurora para pwede nilang pilitin anytime. Dominator si Zed, ginamit, binurse kagad at yun ang naging call. Kelra! Pero si Kelra ay nagwawala na. 5 seconds para kay Rene J. Ready na mag-base na ang Onyx Philippines. Kaya ba nila tapusin ang laban na ito? Masyado malayo yung minions. Kailangan dumidepensa! Ubus! Ang Onyx Philippines! Ubus ang pamilya! Rora yangat! Buhay naman si King Kong! Oo, buhay na si King Kong ngayon. Okay, naririnig natin yung sigaw kung sa volleyball. Ito yung parehas kayong 14-14 sa fifth set. Kailangan 2 points ulit, pero parang endable ba to, Joshi Cakes? Teka lang kaya yatang tapusin to. Well, 7 seconds para kay Brusco. Magkakaroon ng kasama si King Kong, pero didisiplina ang Aurora sa laban. Hingang malalim para sa lahat ng mga kasama natin ngayon at nanunood ng mga team bahay dahil extended pa rin ang ating laban at 4 seconds magkakaroon tayo dito ng magkakaroon tayo ng Lord. Bukod sa mga nasa team bahay, pagka nabore ka na sa bahay, saan ka pumupunta? Playground! Sa playground! Shoutout din sa mga nakasama natin sa MPL Playground. Ayan Yung isa talagang punong-puno ng emosyon. Grabe yung laban na ito, men. Papalit-palit lang yung Goldie. Napunta sa Aurora, bumalik sa Onyx. Teka At lang. ngayon, Rora, parang ready na silang hawakan itong Lord na to. Oh, may pang din kasi, pang vision din dito. Yung yung alien. Para dito sa ng Aurora and Onyx naman, na nakaready na sila sa may likod. Si King Kong! Si King Kong! Nag-aantay na pagkakataon pero nakita siya. Flicker from Edward! Pero si King Kong, the Sigma Juggler na makakakuha ng Lord. Atras ba magiging call dito ng Onyx? Dire-diretso din na, Alilita boss! kanila mga buhay dito. Pwede mag-round down. Ayun ba ang magiging call ng Aurora? Sa gitna mabubuhay yung Lord. Kailangang humawak ng Aurora. Kailangang kumapit ng Northern Lights. Pero somehow naman, mapapabagal nila yung Lord take na to dahil medyo nag-low on HP ang mga members ng Onyx Philippines. Grabe tong dalawang teams natin. Again, madedepensahan agad. Ayan Hindi na. nga mapapabagal. Sinalubong agad. Grabe, the Trailblazers of the new era. Wow! Aurora and Onyx, extended na naman yung laban natin. Hindi ko masabi na 15 minutes pa lang pala nung game, pero parang nararamdaman natin na parang 30 minutes na siya. May conceal sila na gagawin dito. Diretso. Naghahanap si Rene J. Buti nilang walang naaabutan. Again, hihinga uli ang Onyx Philippines at Aurora. Grabe, imaginein mo yun basag na yung mid-base turret, basag na rin yung bottom base turret. Nakakuha pa ng Lord. Nakakuha pa ng Lord. Ibang klase talaga ang puso ng Aurora. And you know what, kung magtutuloy-tuloy yung parehas na init at parehas na galaw ng dalawang kupunan na to, this could extend possibly ito to 25-minute game into a 30-minute game dahil makikita naman natin na both of them kaya nilang mag-handle ng pressure dun sa minion waves. They have the proper clear wave. For Onyx Philippines, nandyan si Kelra, nandyan si Super Friends. For Aurora Gaming,
nandyan si Granger, ni Doming Kite, nandyan din naman si Yue na isang Yeah. Zaz. And right now, nasa punto na tayo na kung sinong magkamali at kung sinong makapag-capitalize ng mistake na yun from the other team, that team could win. Alam mo, di mo makikita na napaka-importante talaga sa ating dalawang kupunan itong laban. Kasi kung sino man mananalo, diretso pa rin yung buhay niya sa upper bracket. Yeah. Yung matatalo, diretso na ng lower bracket at alam natin kung gaano kahirap ang mga laban sa lower bracket. Aha. 16 minutes ngayon, 1.4k gold lead sa side ng Onyx. Pero pagdating sa teamfight, nakikita din natin na pumapalag dito yung Aurora. 1 minuto for the next Lord. At sinabi ni Joshi Cakes kanina na kung sinong unang maiinip, siya ang malulugi para dito sa ating laban. Kailangan kung pag nasa bush ka, parang iwasan mo na munang pumindot ng skill kasi Okay. gagalaw yan eh. Oo. Kasi gagalaw yung mga dahon. Di gagalaw yung dahon. mararamdaman yun Yung mga eh. kuliglig, Magkakaroon ng iingay. breeze. Tama. Mainit ang simoy ng hangin. Magiging breezy. Tama. Magiging breezy eh. Ay, nako. Okay, wait lang yung pwesto ni Brusco. Yung pwesto ni Brusco! Oy, di ka pa. Napindot ka kay Dominic Sised. Parang Tokyo Drift yun Yung pagbawi ng Aurora. Grabe, no? Naging alien. Oo, di ba? Tsaka yung ginawa din ni Brusco doon, kala mo Tokyo Humilid. Drift. Tokyo Drift pero human edition. sige, yan, tama. Yung edition. Okay. Tama naman. And for Brusco, paulit-ulit niya lang gagawin yan to impose a threat against the members of Aurora Gaming. And ngayon na meron ng threat din na baka nawawala yung dalawa. It's either King Kong or Brusco na makalikod at makakuha ng proper target, medyo mahihirapan ang Aurora. But the good thing is, naka-Wind of Nature naman na itong si Doming Kite. Unlike dito kay Kelra, wala pa siyang defense item. Solid din yung yung sa alien. Oo, Kasi pwede yung- siyang ilagay lang talaga doon sa gitna na Lord. Tapos yun yung spawn. nila. Yung Pangkuha ng nag-expo agro. niya. Yun yung pang-reset. Gitna, gitna, Just gitna. in case na hindi kailangan, yan, may lumisot, may dumaples na dalawang minion. Pero makikita na side ng Onyx na walang dedepensa dyan. Habang si King Kong naman na doon sa may top lane. Mag-flow. Mahaba na naman ang ating Lord Dan. 70 Op, op, minutes. op. Binangga si Rene J. Wait lang, Makakataka si Shinon po, Brusco. Uy! Brusco, sisipain pa nila to. Walang immortality. Ay, yun na force yung revitalize. Magandang info to para sa Onyx, ha? Could be a go signal para sa Onyx Philippines na i-go yung next team fight. Knowing na wala nang revitalize. And look at Super Friends. Nagagawa na naman niya yung ginagawa niya kanina na kapag lamang sila at kapag alam niyang walang papatay sa kanya, siya yung haharap sa kalaban. Eto na, sinisimulan na ng Onyx Philippines Lord, pero probably bait na naman to kasi mabilis na makakapunta yung naka-wheels eh. Dito Okay. lang tayo nakakita ng naka-one wheel. Tama. Kasi usually 2 wheels tsaka 4 wheels eh. Pero ito diretso Sige na lang sa side ng Aurora. Bataya po Onyx dito. Again, talagang nagdidikit sila as much as possible. Kung sila. Pero crucial naman dito kung paano magiging setup play. May kita ko nasaan si Rene J. At mahaba na naman po ang ating diskusyon kung sino makakakuha ng Lord. 15K. May 15K ay binulis na agad. 10K. Sipa agad. Itong si Demon Kite. Nice targeting para kay Bruce Skella. Nakuha ng kill. Habang si Kiko ay makakapatay. Demon Kite mega kill na. Pero Dami sa blades! ang Onyx Philippines. This is it ata. And this time ay naubos. Wipe ang out! Aurora. At diretso na ang pamilya sa upper bracket finals. Onyx Philippines! Sila ngayon mananalo para sa ating game. Nakita natin na talagang